Lumaylay ang Magnolia ni Coach Chito Victolero sa dulo ng laban nang makaharap ng Barangay Ginebra. Pananatiling buhay ng Gene Kings para sa playoffs, idinitalya ni Coach Tim Cone. Matapos namang manalo, tila may kabang nararamdaman ng coach ng Gilas Pilipinas. Bunga ng ipinakita ng bagong akyat na si William Navarro sa Magnolia Hotshots. Paliwanag ni Coach Tim, wala pa umano ito sa tamang forma or dumadaan pa sa adjustment period, pero nagpakita na ng bangis laban sa kanilang kupunan. Sa huli, nagpaliwanag din si Coach Chito sa pinagdadaan ng proseso ni William Navarro na base sa pahayag ni Coach Tim ay posibleng magbigay ng malaking problema sa bawat kupunan na makakalaban sa hinaharap. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Lamang ng 10 sa kaagahan ng 4th quarter, 71-61, pero laylay sa dulo ng bakbakan. Yan ang naging buhay ng Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero nang makaharap nila ang Barangay Ginebra. Kaya naman tila walang pagsidla ng kasiyahan si Coach Tim nang makaharap ng media. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Malaking statement game to para sa amin. Lumalaban kasi kami para manatiling buhay ang pag-asa sa playoffs sa larong yan. Kung natalo pa kami ulit, mahirapan na kaming makabalik sa laban para sa top 4. Pero dahil dito, nananatili kaming nasa position para makapasok sa top 4. Hawak pa rin namin ang aming kapalaran. Alam naming malakas ang Meralco na huli naming nakalaban. At inaasahan namin ganun din kahirap ang laban kontra Magnolia. Pero sa pagkakataon kasi na to, mas maganda ang pinakita naming laban. So mag-react tayo mga ka-playoffs. Katulad na nakita natin kagabi versus Magnolia, andito pa rin ang never say die attitude ng Barangay Ginebra. Parang hindi naman nawawala ata yun base sa pinakita nilang performance, lalo na ng 4th quarter, di ba? 71-61 sa bakbakan eh. Pero pinilit nilang ipanalo ang laban para maiwasan ang paglubog ng grupo sa standing. Tingin natin yung free throw ni RJ Barrientos ang nagbigay talaga ng bentahe sa grupo ni Coach Tim Cone. Matapos kasi yun, kahit nagpalitan sila ng basket, ang Magnolia at Ginebra, hindi na bumitaw mga bata ni Coach Tim. Mabigat din ang ginawang back-to-back layup ni Jamie Malonzo at Troy Rosario sa nalalabing 3 minutes and 25 seconds ng laban. Kahit parang gugulatin pa ni Save Lucero ang Ginebra sa kanyang free throw na nagdala sa 79-80 pabor sa Gene Kings, hindi pa rin sila umubra sa dulo dahil andun si Holt, si Malonzo na kumakumada ng mga mabibigat na puntos sa crucial na laban. At para sa karamihang fans ng Barangay Ginebra, senyales po yan ng muling pagbabalik ng kanilang kupunan. Hindi kasi biro dinaanan ng grupo ni Coach Tim natalo sila sa Road Warriors, sa Meralco and of course sa San Miguel Beer. Kaya sa kasalukuyan, meron silang kartadang 6-3 at base sa itinila nilang panalo, buhay na buhay ang Ginebra kung quarterfinals ang pag-uusapan. Walang dudang masaya si Coach Tim sa panalong itinila ng kanyang kupunan. Subalit tila may aninlangan pa rin ito sakaling muli silang magtapat ng Magnolia Hotshots. Base sa report, may posibilidad na muli silang magharap sa semis sakaling pareho silang palarin sa mga paparating na bakbakan. Pero tila kabado si Coach Tim, bunga ng ipinapakita ni William Navarro. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Magaling ang Magnolia, mas lalo pa silang titibay kapag nakasettle na si Navarro sa kanilang team. Sa ngayon, hindi pa siya ganap na nakaka-adjust. Pero kapag nakasettle na siya, magiging sobrang hirap na silang kalabanin sa playoffs. Ngayong gabi, tinalo namin ang isang matibay na kupunan. Sa ngayon, hinahanap pa nilang tamang timpla. Sa tingin ko, sinusubukan pa nilang alamin kung saan siya angkop. Ganyan naman talaga kapag may sinasama kang isang napakatalentadong player eh. Ganda nung sinabi ni Coach Tim para kay Navarro ha. Ibig sabihin, ganun niya nakikita yung future nito sa Magnolia Hotshots. So alam naman nating lahat na nakuha ng Magnolia si Navarro sa Northport, kapalit ni Calvin Abueva, ni Jeric Balanza at future draft pick, di ba? Kaya kung ganito nakikita ni Coach Tim ang kanyang future, isa lang ibig sabihin yan. Tama ang desisyon ng Magnolia na isama siya sa hanay si Will Navarro na nagtala ng 5 points at 4 na rebounds sa unang salang nito sa Magnolia Hotshots sa loob ng 16 na minuto. 16 minutes kagad talaga na ibigay ni Coach Chito Victolero sa kanya, di ba? Malaki yun para sa isang player na mula sa ibang team o yung kakapasok lang dahil sa trade. At ayon pa kay Coach Tim, magiging mahirap na kalaban ng Magnolia kapag naisaayos na nila ang dapat isaayos kay William Navarro. Sa usapin ng semis, medyo maaga pa, di ba? Pero hindi imposible na magharap talaga sila dyan. Kaya tingin natin, maghahanda si Coach Tim sakaling maulit ang bakbakan nila. Posible kasi na sa mga panahon na yan, adjusted na si William Navarro. Kaya magiging mahirap ang bakbakan para sa Barangay Ginebra na aminadong nahirapan sila bago talunin ng Magnolia at itala ang 6-3 na kartada habang lumaylay sa 7-2 ang grupo ni Coach Chito Victolero.
Ang pahayag ni Coach Tim tungkol sa posibleng adjustment ni William Navarro sa Magnolia ay hindi nakaligtas kay Coach Chito Victolero. Base sa kanya, wala pang nabubuong chemistry sa pagitan ng kanyang kupunan at kay William Navarro. Ipinunto din niya na isa itong proseso. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chito sa report ni John Ballesteros ng One Sports. It will be a process. Nakita nyo wala pang gelling talaga. Yung chemistry medyo malayo pa. We expect naman talagang mag-a-adjust talaga. So wala pa talaga sa tamang sistema, kondisyon or hindi pa nakaka-adjust si William Navarro. Ibig sabihin mas mabigat siya na kalaban or kakampi sakaling okay na siya. Nag-gel na siya sa team, di ba? Nakabuo na ng magandang chemistry. Yun yung nakikita natin dito sa pahayag ni Coach Chito Victolero and ni Coach Tim Cone. Parang kung titingnan natin yung mga statement nila, nahahype ng mabuti si Navarro, di ba? Pero hindi ganun eh. Alam nila na may ibubugat talaga yon. Alam nila na may magandang ibibigay sa Magnolia sa oras na naka-adjust na siya ng tuluyan. Mali natin, baka siya na ang isa sa mga susi para hindi na tawaging intro boys ang grupo ni Coach Chito, di ba? Yung tipong nangunguna, pero sa dulo, laglag sila. Baka sa ngayon, maging iba yung storya. Pero mga ka-playoff, siguro magandang abangan talaga natin dito yung susunod na Manila Clasico. Nangyari kagabi, pero tingin ng karamihan, posibleng maulit yan sa semis. Alam naman natin na iba yung bakbakan sa semis, di ba? Kaya tingnan siguro natin kapag nagsagupa na ulit sila dito. Sa ngayon, nakauna yung Gin Kings. Sa susunod, hindi natin alam kung sila pa rin ang mananaig dyan. Mas nagiging gutom ang bawat kupunan habang mapalapit ang semis. Mas agresibo ang bawat player at coach sa stage na yan ng competition dahil isang hakbang na lang yan para makuha ang mini-meeting slot sa finals. So siguro good luck kay Coach Tim at kay Coach Chito Victolero. So guys, maraming salamat.